Ito ang matapang na pulis, mga kababayan. Isang retiradong pulis nagsalita na. Ayan, mga kababayan. Retired Police Colonel nagpahayag ng suporta kay Kong Kiko Barsaga. Ayan, mga kababayan. So, sa channel po yan ni Engineer Berto, mga kababayan. Subscribe nyo po si Engineer Berto, mga kababayan. Panoorin natin to. Itong retired police colonel na ipinagtanggol si Congressman Miao Kiko Barsaga. Ito na, mga kababayan. Yung ginawa po nila kay Congressman Barsaga, binubusolan nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Yung pong sinabi ni Congressman Barsaga ay simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa kongreso. Ama! Kailangan pa bang isang kagaya nila pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero natauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Aroy, mga kababayan, sakit nun. Mga ipokrito daw tong mga corrupt dito sa Pilipinas no, ng mga politiko. Ating lahat na nandito ngayon. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Ako po si retired Colonel Jonathan Galan. Retired Police Colonel Jonathan Galan. Dating police, retirado na po. Optional retiree ako. Ang mga kasama ko po karamihan nasa serbisyo pa at ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Kita Sir tungkol dun sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay po ni PGMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y kinuha sa amin ng poong may kapal ng panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundo sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng nasirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa Lawag. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagsisi ngayon. Bakit? Nung pong kasagsagan, nung prosesyon ng libing ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko noon. Hinatak niya para po hindi mataganan ng mga tao at dinala po niya doon sa kaya late General Pacifico de Leon. Na kung isipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Grabe no? Sana hindi nyo na lang inatak, sir. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda. Ang swerte pala ni First Lady, no? Kung hindi nahatak,
Ala na, pangalan dido na. Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. May lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae, mga siguro po 3 taon. Pinakatok yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kung anong sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung pukaw sa kalooban ko nung gabi na yun. Kaya ako naisip ko, sobra na to. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindig, hindi natin ipakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan nitong mga anak natin at saka magiging apo natin? Sabi po nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Ikinampanya po namin. Kung kayo po nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara nung panahon ng eleksyon, malamang po isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kaming inaantay na tupil doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin na nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po tinisisi ako nung anak ko. Sabi nung anak kong panganay na babae, binoto nyo yan Ano pong sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Coquis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Ano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yun? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Barsaga, binubutulan nila, nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan, masakit po sa tenga nila yun. Sa aking pong panunungkulan, sa aking serbisyo, marami rin po akong nakita. Naging ano po ako naging piloto din po ako ng PNP Air Unit nung araw. Meron po kaming mga naisakay ng mga politiko dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po sila magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Barsaga ay simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Ama! Kailangan pa bang isang kagaya nila pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero natauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Ethical, complete, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang ethical o ang hindi ethical?
yung magnakaw ka. Hindi po ethical yun. Hindi nga po ano eh. Hindi pagnanakaw eh. Pandarambong. Plunder. O, 3 asawa daw. Maraming kabit. Dati po, naririnig lang natin, milyon. Ngayon po, ang nakawan, bilyon. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa kongreso ng ating budget. Sila po ang naghihimay-himay. Ang nangyari po, hinimay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po, habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, nagtitinda, nagtatrabaho ng tapat at nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpatintero sa sasakyan sa highway. Tapos itong mga to, anong ginagawa sa pondo ng bayan? Pinambibili ng mga luho. Pinambibili ng mga pangyabang nila, pangkakampong nila sa katawan nila. Tapos, ibabalagan pa sa inyo sa social media. Pagmamalaki pa nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po yun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon nagsasalita ng katotohanan. Sususpindihin ninyo. Baligtad na ho ang mundo natin. Pero kahit po ganito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Patas po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice, yung kung ano yung nakapiring na medyo ngayon nakataas na, nakahandahad na rin ng kamay. Maaari po siyang ganun. Pero yung kung nasa taas, nakikita po niya ang nangyayari sa atin ngayon. Pagpatuloy lang po natin na magkaisa tayo. Kailangan po magkaisa tayo. Kailangan po tayong manindigan at labanan po natin yung mga maling gawain sa gobyerno. Bawat isa po sa atin may obligasyon dahil pagdating po ng panahon, ang mga anak, ang mga apo natin at ang mga kaupo-apuhan natin ang maghihirap at magsasagot pa rin po sa mga pandarambong na ginawa nila. Wala pong ibang panahon, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon na po, kailangan pong manindigan tayo. Tama! Ayun mga kababayan. Yung ginawa So, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito no sa kaya retired police colonel na nagsalita na no. Dito nga po sa nangyayaring korupsyon at pinagtanggol din si Kong Kiko Barsaga mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.